Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Pahimangno sa atong mga kabarangay, dunay mga sensitibong eksena ang atong programa nga posibleng makaapekto sa una-una labi na sa kabataan ug sa inyong ginhawaan. Kakatiwalaan ng mas maraming Pilipino, ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Reklamo sa kabaho sa hangin. Mao ka na ang gipadangat dinig kanato sa Barangay Patrol sa atong mga kabarangay diha sa Purok 12, Kilometro 14, Panakan, ning Dakbayan sa Davao. Sumala pa nila, pila ka tuig na nilang giantos ang kabaho sa hangin gikan sa planta sa plastik sa ilang lugar. Ngamoy ilang gitumbok nga inungdan sa ilang pagkasakit, labi na sa ilang mga kabataan. Samtang sa atong pagpadayon pagpangita sa kahugaw sa atong kadagatan, gihatod kita niini dinhi sa Times Beach kung di nagpasad ang mga lamian kayong mga kananan. Apan, kung atong tanawon ang ilang mga kanal diretso sa atong kadagatan. Kini ang atong tutukan dinhi lang sa Barangay Patrol. May reklamo ang pipila ka mga residente sa Purok 12, Kilometro 14, Panakan, labot sa usa ka planta sa plastik sa ilang lugar tungod sa baho nga kinabugan ini gikan sa ilang panghaw. Matod sa mga complainant, halos kada adlaw kuno kini nilang ginaantos sulod na sa dugayng panahon. Apan daway aksyon nga nahimo ang mga ahensya sa gobyerno hasta ang barangay aron man lang unta makuha ang atensyon sa management sa Davao United Plastic Recycling Incorporated. Baho gyud siya kay magsulog na sila diri, maabot gyud diri ang baho. Nya epekto sa mua kay akong anak mga asmahon. Akong papa asmahon. Oh, nagandam gud mi diri og nebule tapos ang yang nebulizer. Kay moabot man gyud diri labaw na hangin. Mo naabot diri ang baho. Murag lain amo ang kuan, amo ang paminaw. Kay kuan maguna siya kanang grabe ang baho ba. Musulod diri niya syempre ang hangin. Yung mga bata mo lang giproteksyonan kay puro maguna nga ubakon diri ang mga ano. Oh, dapat kuanon gina sila diya kanang iundang. Kayang aso dili man dagan sa mga mga kuan ko sige ko tuyo sa gabi nya magutang ako tutunlan. Nagon ko i-maintain nga tambal pero di po makaya. Ngano man ikap, maayo kay nakaantos sa kining mga residente. Oh, bahog kayo. Kanang kuan plastic. Magluto mo gud sila. Mga 6 PM hangtod magbuntag. Dapat sa ulo. Tapos murag paminaw na ko ba magkuyapon ko. Ano na? Kada adlaw ba ni sila nagaluto dili plastic? Oh, adlaw gabi eh. Kan saya magpalayo mi diya sa panduol. Ba makapanimaho pa mo dili og kanang Ayo, kanang magluto na sila. Baho kayo maglabad imong ulo. Maglabad imong ulo, magsakit imong tangkugo. Dugay-dugay na sa nag-operasyon. kanang alarming na jud siya kaayo kay kung magluto sila manakit jud mo tingala lang mi kanang wala mo ginagaaso pero masakit among mga dughan among diri sa tutunlan nya makuha na day namo na nagluto jud sa pikas ana gani ako gito nagkuan gi-complain namo dito sa barangay unya pagkahuman ningon lang man to nga bisitahan diri pagkahuman wala man gyapon nagahulat mi og action nya ingon pag next na kong tawag kang kagawad ikuan na lang daw idiretso sa DENR so wala pod namo nakuan kay ang amo man gud na abi na ang barangay na ang mulihok ana padulong didto
Na kuha na mo to one time na mga 2 weeks ago na ato'y taga DNR. So nagtumi na ay maksyon na nila ang complaint kay naaman taga DNR ni Anha. So wala lamang gyapon after mga 3 days ato na nagluto sila. Animaw lamang gyapon. Syaro naman sa wag yo'y gihimo ang barangay labot ni Ito naman sila dito. Amo, wala man sila maminaw. Hindi man sila maminaw. Undang ilahang kuan din ha, pagsunog og kanang plastic kay delikado manggod siya. Nganong wa man sad kinigiaksyonan sa barangay. Wa ba mo'y gahumkap nga makabadlong man lang sa management sa planta aron man lang unta maalibyuhan ang nasinati ang pag-antos sa mga ginsakpan nimo diha sa imong barangay. Hindi nakaabot na no? Gani amo gidan ang giadtuan dito. Then atong naistorya ang ilahang personahe dito ug ato silang taga-ano. Iwarningan nato na sitil nila na problema kay nag-cause na o kuryoso na atong barangay. You know, existing man ang ilahang business nila. Pero tungod sa kuan kining usok nila no sa ibabaw makita gyud nga itom. So amo din ang gituan. Pero karon nakita nato nga ipalabay lang pipila ka buwan nila na pong nibalik na po itong dating makahatag o kadaot sa ato ang barangay sa polusyon, labi na sa mga bata gani nagkunpin yun ang ato mga residente. Sa ato pa, plastic ang inyong gihimong kasabutan. Kauban ang tigdumala nining planta sa plastic. Bitaw kapoy, karon nga ni nagreklamo sa barangay patrol kining problema ha. Unsa na ang himong lakang karon sa barangay o sa lain-laing ahensya sa atong gobyerno. At ang ikana sa pagbalik sa Barangay Patrol. Subay sa milabing hugna sa Barangay Patrol kung diin among gituki ang isyu sa pagkakontamina sa tubig dagat sa Talomo kung diin wala lang kini nakasentro sa hisgutanang pangkinayahan apan lagip na ang ekonomiya ingon man politika. Among giatagan og pagtagad karon ang kahimtang diri sa Times Beach sa Barangay 76-A ubos ni Barangay Kapitan Robert Olan-Olan. Ang Times Beach mas nauna pang nasuta nga kontaminado sa coliform bacteria ug tungod niini gipaundang na sa lokal nga kagamhanan ang pagkaligo dinhi ug tungod niini nagmugna ang Barangay 76-A ug ordinansa nga nagbawal sa pagtukod og mga estruktura labi na sa mga panimalay diha sa baybay. Kini agig paglikay sa mga informal settlers nga usas sa ginatudlong dakong kontributor sa polusyon sama sa basura o lain-lain panghugaw gikan sa mga balay-balay tungod sa kawadon o septic tank. So wala gid mo itugtan karon nga motukod og balay. Wala jud, wala. Katong nag-pre-exist na even before malagnet magpabilin sila. Anak po kay wala man po ngipon ang barangay na ipa-demolish sila, di ba? Wala man po sila ikuan. Pero ang katong wala pa hinatukod tapos na intent na motukod og panimalay diha sa mga baybay, amo jung ginadili. Pugan gid ninyo. Pugan jud nato. Apan siyang among girombo kining usa ka area dinhi sa Times Beach. Dayag nga luyo sa anunsyong kontaminado, daghan lamang gyapon ang nangaligo dinhi. Daw wala lang kini panumbalingas sa mga tao. Unsaon man, wala man po'y pahimangno gikan sa gobyerno. Nga naman, unsay naibaw ni mong hinungdan nga nung wala sila nangaligo? Amot lang ka sir kay sa istorya nila kuno kanang hugaw lagi daw. Hugaw na ang dagat. Hugaw daw kuno. Oo, daghan gyud nang hugaw ni. Mama pa bima basa. Mga ano ba dire? Kaya ang sulti pa sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga ang dagat karon sa diri sa Times Beach is 90% coliform na. No, so sa ato pa 10% na ang good.
So hugaw na gyud kayo, dili na gyud advisable nga liguan. Apan ang mas nakakuha sa among atensyon, kining mga gagmayng kanal sa baybay nga ginaagian sa tubig gikan sa mga lamiang kananan nga naglaray dinhing dapita. Kung inyong makita mga kapamilya, hastang hugawa sa tubig nga ginapadagay-day paingon ngadto sa dagat. Nga bula-bula pa, tiny bubbles kumbaga. Pastilan, utro pong wa nanumbaling, kining mga tag-iya, nining mga establishmento ha. Tungod nini, atong giimbitahan si Barangay Kapitan Ulan-Ulan nga tan-awon ang atong nakita. Og sa diyang naabtan kini ni Kapitan Ulan-Ulan, iya gilayong gipatawag ang mga manager og tag-iya nining mga lamiang kananan. Gipang istorya kini ni Kap usa-usa nga numangyong di gyud sila kaatiman og tarong sa ilang hugaw. Sa tinuod lang gyud na kana nga mo ang waiting ha muna mo ang tubig paglaba hugas mo ra gyud na dili gyud mi nagapagawas ni nagkanang kuan nang hugaw sa kay syempre baho gud na kana mo ikadto sa taas nga kasagaran din ang mga balay da sa taas dire gyud na sa baybay. Kami yun na problema man pud mi ana kay syempre ang hangin pagpapadulong ito na sa negosyo ang baho. Kapitan diha magani ang ginakuha na mo ng kanus apa ang Asa man ang CR ng Pikas? Kana sila yellow din na ilang ginapagawas mo ba na maginareklamo sa ilaha diha. Tanawa ra gud kinsa may tarong nga mobuhat di ana nga klaro man unta kayo nga kampanya sa lokal nga kagamanan pabor sa kinayahan ilabi na sa atong kadagatan humanya mi boto ang isyu sa Punta Dumalag. Actually, wala dyan ko'y pagkulang sa paghatag pahimangno anak sa mga tao, no? Lalo na sa mga beach owners. Kaya naman ko'y organize din ang Beach Owners Association of Tynes Beach. So every now and then is nagapakandak ng meeting o ako ganang always gina-emphasize sa ilaha nga kailangan ang atong mga human waste, ng atong daily waste nato sa ato ang kusina, dili gyud nato pwede i-drain nato sa dagat. Og aside ni ana, dili lang pud kini mga beach owners ang akong problema kaya diri banda sa boundary nako sa playa o kini diri sa may Liberty Beach Resort sa una na creek din ha. Gi-utilize pud na karon sa SM nga ilahang mga human waste diha pud gina-drain kaya mga tao nagreklamo po na sa ako. Kaya once nga mag-drain na sila diha baho gyud moabot sa mga tao ang amoy ug sa usasad na sa nakaproblema nako karon nga mao ning hitabo nga grabing coliform ato ang beach nga atong shoreline karon sa Tynes Beach. Pwedeng mangutana kung ngano man sang wala nakatagad ang lokal nga gobyerno niini nga hastang dugaya naman din ining problema ha. Ay pastilan, klaro mga kapamilya nga kwarta o negosyo ang mas giatagan o gibugaton tandi sa pagtagad sa problema sa polusyon. Kaganina sa Barangay Patrol, gipasibaw sa mga residente o mga empleyado sa mga planta diri sa Purok 12 Panakan ang ilang reklamo batok sa Davao United Plastic Recycling Incorporated tungod sa kabaho nga ginabuga sa ilang panghaw. Kung diin, dili lang kabaho nini ang ginaantos sa mga residente, apan ang epekto nini sa ilang panlawas, partikular na sa ilang baga. Sumala ni Barangay Kapitan Arnulfo Apostol, ila na kining giaksyonan kaniadto apan daw wala kining gipaminaw sa tigdumala sa maong plastic plant. Sanglit nagpadayon lang gyapon ang baho nagkinabuga niini hangtod karong mga panahona. Sumala sa City Office, delikado sa panlawas sa tao ang baho nga naggikan sa sinunog na plastic. So yung plastics when you burn usually mayroon siyang mga vapor. So, una, tsaka yung baho. So, we will expect people around would have upper respiratory tract infections. Most especially those with allergies would respond like having asthma. Then some would be, because it's odorful, it's going to
cause you headache, and you're gonna live in an environment which doesn't smell good. Now for children, they will be the one at risk because of the odor that's coming out from the factory. Okay. How about long-term effects lang? If it will, halimbawa magdugay pa na siya din ha, and mas longer ang exposure sa mga tao, what are the long-term effects of this? The long-term effects would be, everybody is going to be prone to get respiratory tract infections. Not bacteria, but reactions to the toxin itself. It's going to be an allergy reaction to it. Sus Ginoo ko, ingon ani man ni kadelikado, kinahanglang dili kini iagi sa plastikan tungod kay seryoso ang matagamtaman nga sakit sa mga taong makasimhot sa baho gikan sa sinunog nga plastic. Used plastics are usually recycled. Now, when used plastics are made into pellets or pelletized, and then they can do it into other forms that they would want to. However, in the process, there should be mitigating measures na ang odor should not affect the community. Because under our office, ang tawag na to is nuisance. So when we talk about nuisance, it's anything that is, harmful to the senses of persons. So bawal gina siya nga magsunog ga nga mga affected communities. Mga sir, gisulayan punta na magkuha ang side sa Davao United Plastic Recycling Incorporated. Apan, wa kami natiti o wasad namo makuha o gulagway ang makina nga gigamit sa maong planta sanglit sa among unang pagbisita. Giabog na dayon kami sa management ni ini. So, asan yung complaint nila? Not written complaint, sir. Through phone call po. Wala kayo karapatan tira ng tira dito. Para kayo ibisibihin kayo, para kayo bastos Siguro time na ni nga unya dayon or ugma mapasa na ko ang letter request address to I think Sinro or City Health nga atong i-ocular inspection para kung unsay recommendation ani. Kung tagaan ba ni sila og penalty o ma-close ba o depende na ron sa result sa ocular inspection po. Ang mandate for pollution man kasi is under the EMB, and then we act on it when there are nuisances being raised to this office. Well, kung nuisance, then we will have to tell that establishment to cease from operating, or we will have to recommend it first to cease from operating with such operations. Dapat na mga first warning, second warning? If it really entails general welfare, then immediately we can issue the recommendation, and surely the Business Bureau will act on it. Kung atong paminahon ng atong gobyerno, todo-todo na ang ilang kampanya aron kaprotektahan ang atong kalibutan, batok sa polusyon sa yuta, sa hangin o gasta sa atong kadagatan. Apan ang atong pangutana, seryoso ba gid mo sa inyong kampanya? Bisa na lang manggani din sa Times Beach, kundiin dugay nang gideklarang kontaminado ang kadagatan gumikan sa hugaw nga gikan sa katawan. Ang tod karon, padayon ang polusyon atod sa ilang mga biolasyon. Nanginaot kitang seryosohon sa atong gobyerno ang ilang kampanya aron niya maundang kining polusyon o mahimong luwas ang katawan nga mogamit o maligo din sa atong kadagatan. Sa gustong mapadangat sa ilang mga reklamo din sa programang Barangay Patrol, i-text o itawag lang sa mga numerong makita sa inyong TV screen o i-post sa Facebook page Barangay Patrol. Kini ang inyong kapitan, Randy Caniano.